Ipinakita sa akin ng biyenan ko ang passbook, ang ipon namin sa loob ng 30 taon. Wala ka nang makukuha rito, sabi niya, habang nakangiti ang asawa ko sa likod niya. Ngumiti rin ako. Dahil ang perang iyon, na galing sa mana ko, ay may isang kondisyon. Isang kondisyon na malapit na nilang pagsisihan ng lubos. Ako si Elena. 48 taong gulang na ako, sa gitna ng isang marangyang ballroom na kumikinang sa ginto at kristal, ang musika ay biglang huminto. Ito ay isang kasalan na nagkakahalaga ng 21 milyong piso. Isang kasalan na hindi sa akin. Ito ay kasal ng aking dating asawa. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Ang mga ilaw na parang mga bituin sa kisame ay biglang kumurap. 1, 2, 3. At pagkatapos, nagdilim, sa gitna ng katahimikan at dilim, isang malaking pinto sa dulo ng silid ang dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay gumuhit sa 2 anino. Isang anino ng isang lalaking matikas ang tindig, at isa pang anino ng isang babae. Ako iyon. Ako at ang misteryosong lalaking iyon. Ngunit bago ko ipagpatuloy ang nangyari sa gabing iyon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula. Sa araw na tuluyan nang natapos ang lahat. O marahil, sa araw na nagsimula ang tunay na wakas. Ang hangin sa loob ng korte ay napakalamig. Malamig na parang yelo, tumatagos hanggang sa buto. Sa isang mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy, nakaupo ang isang lalaking mayabang ang tindig, nakasuot ng mamahaling damit. Siya si Ricardo. Ang aking asawa. O mas tamang sabihin, ang aking magiging dating asawa, may isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay na hindi man lang niya sinubukang itago. Nakasandal siya sa malambot na upuan, nakatingin sa akin ng may pangmamaliit. Ako naman, nakaupo sa kabilang dulo, tahimik. Ang aking mga kamay ay magalang na nakapatong sa aking mga tuhod. Ang suot ko ay isang simpleng bestida. Walang luha. Walang galit. Isang katahimikan lamang na mahirap basahin. Inilapag ng abogado ni Ricardo ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa harap ko. Ang tunog ng papel na dumadampi sa mesa ay umalinggaw sa buong silid. Ang pag-alis mo sa akin ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo, Elena, sabi ni Ricardo, sadyang nilalakasan ang kanyang boses. Hindi ka mabubuhay sa Maynila nang wala ako. Isa ka lang simpleng may bahay. Nabuhay ka lang sa ginhawa dahil sa aking paghihirap bilang general manager. Simple. Isang simpleng may bahay. Iyon ang tingin niya sa akin. Patuloy siyang nagsalita. Puno ng insulto at kayabangan. Hindi ko siya pinutol. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng nasa isip niya. Sa loob-loob ko, namamangha ako kung paano nabago ng pera at posisyon ang lalaking minsan kong minahal. Sinubukan ni Attorney Reyes, ang aking abogado, na pigilan siya. Ngunit sininyasan ko siya na huwag. Gusto kong marinig ang lahat. Gusto kong itatak sa aking isipan ang sandaling ito, bilang isang matibay na dahilan upang hindi na lumingon pa. Nang matapos siya, inilapit niya sa akin ang isang mamahaling pluma. Pirmahan mo na, kung talagang matapang ka, hamon niya. Wala kang makukuha sa akin. Kahit isang kusing. At sigurado ako, wala pang isang buwan, babalik ka sa akin na gumagapang, nagmamakaawa ng pera. Dahan-dahan kong kinuha ang pluma. Tinignan ko ang mga papel. Walang hiling na ari-arian. Walang hiling na parte sa kumpanya. Isang purong diborsyo. Para sa kanya, ito ay isang ganap na tagumpay. Para sa akin, ito ang susi. Ang susi na magbubukas sa bitag na matagal ko nang inihanda, gamit ang isang matatag na kamay, isinulat ko ang aking pangalan. Ang itim na tinta ang nagtapos sa aming 5 taong pagsasama. Pagkatapos kong pumirma, isinara ko ang folder at itinulak pabalik sa kanyang abogado. Tumayo ako. Inayos ko ang aking damit at tiningnan ko si Ricardo sa huling pagkakataon.
Abala siya sa pakikipagkamay sa kanyang abogado, ipinagdiriwang ang kanyang huwad na tagumpay, hindi ako nagsalita. Tumalikod ako at naglakad palabas. Ang aking mga hakbang ay magaan. Parang libu-libong tonelada ang nabunot sa aking likuran. Bahagi 2, ang lihim na paghahanda ng reyna. Paglabas ko ng gusali ng korte, sinalubong ako ng sikat ng araw. Isang malaking pagkakaiba sa lamig na naramdaman ko sa loob. Naghihintay sa akin si Manong Ben, ang aming tapat na trooper, sa tabi ng isang itim na sedan. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Magalang niyang tanong. Tumango lang ako ng may bahagyang ngiti. Sa loob ng sasakyan, habang umaandar kami palayo, inilabas ko ang aking tablet mula sa aking bag sa pagbukas ng screen, lumitaw ang logo ng isang pribadong bangko. Ang bangko kung saan nakalagak ang lahat ng ari-arian ng aking pamilya at ng kumpanya. Inilagay ko ang aking daliri sa screen. Pagkatapos ng dobleng seguridad, pumasok ako sa sistema bilang pangunahing administrador. Sa screen, malinaw na nakikita ang lahat. Ang mga personal na account at ang mga account na nakapangalan sa kumpanya. Sa loob ng 5 taon, si Ricardo ay mayroong access sa isang pangalawang card na halos walang limitasyon. Akala niya, iyon ay kanyang personal na account. Ang hindi niya alam, iyon ay isang pasilidad lamang na ibinigay ng aking pamilya upang mapadali ang kanyang pamamahala sa kumpanya. Nakalimutan na yata niya, o sadyang masyado siyang mayabang para mapansin, na hindi kailanman siya naging pangunahing may-ari ng account. Lahat ng ari-arian, mula sa mansyon na tinitirhan namin, hanggang sa mga sasakyan sa garahe, at ang platino na card na madalas niyang ipagyabang, ay nakakonekta sa account ng pamilya ko. Ang aking daliri ay dahan-dahang gumalaw sa screen. Pumasok ako sa menu ng mga gumagamit. Naroon ang pangalan ni Ricardo. General Manager. Buong access. Walang pag-aalinlangan, pinindot ko ang isang pindutan. Binago ko ang kanyang access. Inalis ko ang lahat ng karagdagang card. Ipinatigil ko ang access sa pagkuha ng pera. At tinanggal ko ang koneksyon para sa mga transaksyon ng kumpanya. Humingi ng huling kumpirmasyon ang sistema. Pinindot ko ito ng may katiyakan. Pagkatapos ng ilang segundo, lumabas ang isang malaking berding check. Matagumpay na binawi ang mga pahintulot sa pag-access. Sumandal ako sa malambot na upuan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Iniisip ko kung ano ang susunod na mangyayari. Kilala ko si Ricardo. Gusto niya ng pagkilala. Tiyak na ipagmamalaki niya ang kanyang kayamanan para pagtakpan ang kanyang pagkabigo sa pamilya. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe kay Don Morales. Tapos na ang unang yugto, sabi ko. Ihanda mo na ang susunod. Samantala, si Ricardo, pagkaalis sa korte, ay agad na tumawag kay Marisa. Malaya na ako, buong pagmamalaki niyang inanunsyo. At wala siyang nakuha. Lahat ng yaman ng kumpanya ay nasa akin na. Nagsimula na silang magplano. Isang malaking kasal. Ang pinakamahal. Ang pinakamagarbo. Nagpunta sila sa pinakaprestihiyosong hotel sa Maynila. Gusto ko ang pinakamahal na pakete, sabi ni Ricardo sa manager, nang dumating ang oras ng pagbabayad ng paunang bayad, buong kumpiyansa niyang inilabas ang kanyang itim na card. Ngunit pagkatapos ipasok sa terminal, isang mahabang tunog ang narinig. Tinanggihan. Baka may problema lang sa koneksyon, sabi ni Ricardo, pinipilit tumawa. Inilabas niya ang isa pang card. Platino. Muli tinanggihan. Nagsimula nang mamula ang kanyang mukha sa hiya. Si Marisa ay nakatingin na sa kanya ng may pagtataka. Upang isalba ang sitwasyon, inilabas niya ang checkbook ng kumpanya at pumirma ng isang tseke. Tiyak na tatanggapin ito, sabi niya ng may pilit na ngiti. Bahagi 3, ang pagsusugal ng kalokohan at ang banta ng hiya. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Ricardo ang kanyang pagpapakitang gilas. Ipinangako niya kay Marisa ang isang araw ng walang katapusang pamimili,
Bibilhin ko ang lahat ng gusto mo, sabi niya, habang sa loob-loob niya ay kinakabahan. Pumunta sila sa isang mamahaling mall. Pumasok si Marisa sa isang tindahan ng mga bag na parang reyna. Pumili siya ng 3 bag na ang bawat isa ay kasing halaga ng isang bagong motorsiklo. Pagdating sa kahera, muling inilabas ni Ricardo ang isa pang card. At muli tinanggihan. Ginoo, may problema po sa seguridad, magalang na sabi ng kahera. Ang bangko ko siguro ay may matinding maintenance, malakas na sabi ni Ricardo, para marinig ng ibang tao. Para sa kaligtasan ng mga kliyenteng tulad ko. Upang hindi mapahiya, hiningi na lang niya ang numero ng account ng tindahan. Ipinangako niyang ipapatransfer na lang mula sa opisina. Pagkatapos, hinila siya ni Marisa sa isang dealer ng mga mamahaling sasakyan. Isang bagong sports car daw bilang regalo sa kasal. Sumang-ayon si Ricardo. Akala niya, dahil ito ay pautang, hindi na kailangan ng card. Ngunit nang suriin ang kanyang pangalan sa sistema, umiling ang manager. Paumanhin po, Ginoo. Ang pangalan ninyo ay nasa listahan namin ng mga may issue sa pananalapi. Nagalit si Ricardo. Sumigaw siya. Nagwala. Sinabi niyang imposible iyon, habang pauwi, sa gitna ng kanyang pagkalito, tinawagan niya ang kanyang ina, si Nanay Celia. Umaasa siyang makahiram ng pera. Ngunit galit ang sumalubong sa kanya. Ricardo. Bakit mo hiniwalayan si Elena? Sigaw ng kanyang ina. Napakabuting manugang niya. Nahiya ako sa mga kamag-anak at kaibigan. Huwag mo akong hihinga ng pera. Ayusin mo ang sarili mong gulo. Ibinagsak ni Ricardo ang telepono. Pakiramdam niya, pinagtutulungan siya ng buong mundo. Samantala, sa opisina ng manager ng hotel, isang tawag ang ginawa. Kausap niya ang katulong ni Don Morales. Tinanggap na po namin ang tseke, sabi ng manager. Mabuti, sagot ng nasa kabilang linya. Huwag ninyong ideposito. Hintayin ninyo ang araw ng kasal. Hindi alam ni Ricardo, habang abala siya sa pagtatakip ng kanyang mga problema, mas lalo siyang lumulubog sa bitad. Ilang araw bago ang kasal, dumating sa aking opisina ang isang imbitasyon. Ang imbitasyon sa kasal nila. Maganda. Mamahalin. Kinuha ko ang isang pluma at sumulat ng isang salita sa papel ng kumpirmasyon, dadalo. Mga minamahal na tagapakinig, ano kaya ang nasa isip ni Elena nang isulat niya ang salitang dadalo? Sa tingin niyo ba ay may pag-asa pa para kay Ricardo, o ito na ang simula ng kanyang pagbagsak? Ibahagi ang inyong mga hinuha sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na bahagi ng ating kwento. Bahagi 4, ang gabi ng pagbagsak, bago ang bagyo. Dumating ang araw ng kasal. Para kay Ricardo, ang araw na ito ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Mula umaga, hindi siya mapakali sa hotel. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa tindahan ng kanyang damit, sa alahas, sa nag-ayos ng bulaklak. Lahat sila ay naniningil. Lahat sila ay naghahanap ng bayad na hindi kailanman dumating. Patuloy siyang nagsinungaling. Pinoproseso na ng bangko, sabi niya sa lahat. Sa ballroom, ang lahat ay perpekto. Ang mga bulaklak ay sariwa. Ang mga ilaw ay makinang. Si Marisa ay abala sa pag-uutos sa mga tauhan, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa isipan ng kanyang mapapangasawa. Para sa kanya, ito ang araw ng kanyang tagumpay. Nagtago si Ricardo sa isang silid. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Tinawagan niya muli si Nanay Celia, umaasa na nagbago na ang isip nito. Ngunit hindi sinagot ang tawag. Napaupo siya sa sofa, nakatingin sa kisam. Bigla niyang naalala ang aking mukha sa korte. Tahimik. Walang emosyon. Isang premonisyon ng kasamaan ang dumaan sa kanyang isipan. Isang masamang kutob. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi.
Sa kabilang dako, sa isang pribadong asyenda ng aming pamilya, ako ay naghahanda. Walang gulo. Walang kaba. Tahimik. Nakaupo ako sa harap ng isang antigong salamin. Pinili ko ang isang mahabang bestida na gawa sa itim na pelus. Simpleng-simple, ngunit elegante. Isinuot ko ang isang brotse na minana ko pa sa aking lola. Pagkatapos kong mag-ayos, sinalubong ako ni Don Morales. Sigurado ka ba dito, Elena? Tanong niya, may pag-aalala sa kanyang boses. Umiti ako ng bahagya at umiling. Inayos ko ang aking damit. Ang sakit sa aking puso ay matagal nang gumaling, mahinahon kong sabi. Hindi ako pupunta doon upang ipagluksa ang aking kapalaran, kundi upang tiyakin na ang katarungan ay makamit sa sarili kong mga kamay. Naintindihan ni Don Morales. Hindi na siya tumutol. Inalok niya sa akin ang kanyang braso. Sabay kaming naglakad palabas, kung saan naghihintay ang isang itim na sedan. Papunta sa larangan ng digmaan. Bahagi 5, ang simula ng wakas, paghinto ng musika. Nagsimula nang dumating ang mga bisita. Mga kilalang negosyante. Mga sosyal na kaibigan ni Marisa. Ang lahat ay humahanga sa karangyaan ng pagdiriwang. Nakatayo si Ricardo at Marisa sa may entablado, binabati ang bawat panauhin. Pilit ang ngiti ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa manager ng hotel, na nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanya ng may kahulugan. Eksaktong 8:00 ng gabi, nagsimula ang programa. Isang sikat na host ang umakyat sa entablado. Ang lahat ng bisita ay naupo na sa kani-kanilang mesa. Pagkatapos ng ilang salita, tinawag ng host si Ricardo para sa kanyang talumpati. Nagpalakpakan ang lahat. Huminga ng malalim si Ricardo at naglakad papunta sa mikropono. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang tagumpay. Kung paano niya itinayo ang kanyang karera mula sa wala. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang henyo sa negosyo na walang sinumang tumulong. Pagkatapos, nagsimula siyang magparinig tungkol sa kanyang nakaraan. Tungkol sa akin. Sinabi niyang matagal siyang napigilan ng isang asawang hindi sumusuporta sa kanyang mga ambisyon. Isang asawang makaluma at walang pangarap. Lumingon siya kay Marisa at inabot ang kanyang kamay. Inilarawan niya si Marisa bilang isang babaeng moderno, matalino at maganda. Ang perpektong kapareha para sa kanya. Ang gabing ito, sigaw niya sa mikropono, ay patunay na natagpuan ko na ang aking tunay na pag-ibig. Para sa isang kinabukasang walang hangganan. Para sa kalayaan at tunay na tagumpay. Nagtaas ng kopita ang lahat. Naghiyawan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ricardo na siya ang hari ng mundo. Nakalimutan niya ang mga tinanggihang card. Ang mga utang, ngunit habang bababa na sana siya sa entablado, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang ilaw na nakatutok sa kanya ay biglang kumurap. At pagkatapos, dahan-dahang nagdilim. Hindi lang ang ilaw sa entablado, kundi pati ang malaking kristal na ilaw sa gitna ng silid. Ang magandang musika mula sa orkestra ay biglang huminto, nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Sinubukan ni Ricardo na pakalmahin sila. Isang maliit na problema lang po sa teknikal, sabi niya, ngunit ang mikropono sa kanyang kamay ay patay na. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar, at sa gitna ng katahimikang iyon, ang malaking pinto sa dulo ng silid ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mata ay napunta doon. 2 anino ang lumitaw. Dahan-dahan silang pumasok. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay malinaw na naririnig, ang babae ay ako. Nakasuot ng itim. Ang lalaki sa tabi ko ay si Don Morales, si Ricardo, na nakatayo sa madilim na entablado, ay nanlaki ang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Si Marisa, na walang ideya kung sino si Don Morales, ay sumigaw sa galit. Sino ang nagpapasok sa babaeng iyan? Seguridad. Paalisin ninyo sila. Ngunit ang mga gwardiya, imbes na paalisin kami,
ay gumawa ng isang linya sa aming daraanan. Parang inieskortan nila ang mga mahahalagang bisita. Hindi ko pinansin ang sigaw ni Marisa. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa makarating kami sa isang mesang nakalaan para sa pamilya. Umupo kami. Isang waiter ang agad na lumapit at naglagay ng 2 baso ng tubig sa aming harapan, yumuko ng may malaking paggalang. Nanginginig na ang mga tuhod ni Ricardo. Naramdaman niya ito. Sa hotel na ito, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kung sino ang nagrenta ng lugar, kundi sa kung sino ang may-ari nito. Uminom ako ng tubig at tiningnan ko siya. Isang tingin na malamig. Isang tingin na nagsasabing tapos na ang laro. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ay nakatingin kay Don Morales. Dahan-dahan siyang humakbang paakyat sa entablado. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pilak na mikropono. Iyon ang tanging gumagana, paumanhin kung naantala ko ang inyong munting salo-salo, malinaw at malalim ang kanyang boses, na umalingaw sa buong silid. Mayroon yatang kaunting hindi pagkakaunawaan sa talumpati ni Ginoong Ricardo kanina. Marahang umiti si Don Morales. Isang ngiti na walang kagalakan. Naglakad siya papalapit kay Ricardo, na paatras naman ang lakad, takot ang mga mata. Marahil ay panahon na, sabi ni Don Morales, upang ipaalam sa mga naririto kung sino ang tunay na arkitekto ng kaharian na inyong inaangkin. At kung sino ang simpleng isang parasitong nabuhay sa ilalim nito. Sinubukan ni Marisa na kunin ang patay na mikropono mula sa kamay ni Ricardo. Ngunit pinigilan siya nito. Huwag, Marisa, bulong niya. Tumahimik ka. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng bangkay. Alam niya. Narinig niya ang boses ni Don Morales. Ramdam niya ang otoridad nito. Alam niyang hindi ito dumating para magdiwang. Hindi rin para guluhin ang kasal. Dumating ito para sa isang pampublikong pagbitay. Ang bawat hakbang ni Don Morales sa entablado ay parang martilyo ng hukom. Malalim. Mabigat. Pinapawisan si Ricardo. Gusto niyang tumawag ng seguridad, ngunit hindi lumabas ang boses sa kanyang lalamunan. Alam niyang ang seguridad ng hotel ay wala na sa kanyang panig. Nakatayo si Don Morales sa tabi ni Ricardo. Ang pagkakaiba nila ay napakalinaw. Si Ricardo, sa kanyang mamahaling tragedy boda, ay mukhang maliit at takot. Si Don Morales, sa kanyang simpleng business suit, ay parang higante. Hindi agad nagsalita si Don Morales. Hinayaan niya ang katahimikan na umabot ng ilang segundo. Tiningnan niya si Ricardo. Walang galit. Tanging paghamak. Parang isang maliit na insekto na naligaw sa maling lugar. Pagkatapos, lumingon si Don Morales sa mga bisita. Isang banayad na ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kagalakan. Nagsenyas siya sa likuran. Ilang sandali, nagliwanag ang malaking screen sa likod ng entablado. Hindi mga romantikong litrato. Isang komplikadong organizational chart. Lazaro Holdings ang nakasulat sa itaas, sa malalaking gintong letra. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang mga veteranong negosyante ay nagulat, maraming hindi pagkakaunawaan, sabi ni Don Morales, tungkol sa kung sino talaga ang nagpapatakbo ng malaking barko. Ang kumpanyang ito. Itinuro niya ang screen. Sa pinakamataas, bilang chairman at major shareholder, ay isang pangalan. Elena. Patuloy niya. Ang babaeng nakaupo sa isa-isi table, tahimik na umiinom ng kanyang tubig, ay ang legal na may-ari ng 70% ng kumpanyang ito. Inilipat ni Don Morales ang kanyang daliri pababa sa chart. Dahan-dahan. Pagdaan sa mga direktor, mga opisyales, hanggang sa isang maliit na kahon sa ibaba. Naroon ang pangalan ni Ricardo. May titulong, General Manager Give Contract. Yes, contract, maring inulit ni Don Morales. Ang posisyon ni Ricardo ay hindi pag-aari. Hindi rin founder. Isa lang siyang empleyado.
Isang display mannequin. Ibinigay sa kanya ang titulong iyan dahil sa kanyang kasal sa may-ari. Habang ang lahat ng mahahalagang desisyon sa negosyo ay ginawa ng board, sa ilalim ng utos ni Elena. Namula sa kahihiyan si Ricardo. Ang kanyang sikreto ay nabunyag. Lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang isang self-made si. Ngayon, alam na ng lahat na isa lang siyang empleyado na nagpakasal sa amo. Narinig ko ang bulungan ng mga bisita. May mga tumawa. Sa sarili nilang katangahan dahil naniwala sila sa mga kasinungalingan ni Ricardo, si Marisa, nakatingin sa screen, ay nanlambot. Nanlambot. Ang kanyang pangarap na maging asawa ng isang mayaman ay gumuho. Tiningnan niya si Ricardo nang may pagkamuhi. Sinubukan ni Ricardo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kinuha niya ang patay na mikropono mula kay Marisa at sumigaw. Ang tsart ay pek raw. Nagtrabaho siya ng husto. Nagdala siya ng mga kliyente. Ang mansyon, ang kotse, ang apartment, lahat ay bunga ng kanyang pagpapawis. Sinabi niyang paninira lamang ito ng isang mapaghiganting dating asawa. Ngumiti si Don Morales. Isang senyas. Nagbago ang imahe sa screen. Ngayon, listahan ng mga ari-arian ang lumabas. Ang titulo ng bahay. Ang rehistro ng mga sasakyan. Ang titulo ng apartment. Ngunit sa ilalim ng legal na may-ari, walang pangalan ni Ricardo. Lahat ay nakapangalan sa E. Lazaro Holdings Inc. o sa pangalan ko, Elena Lazaro. Ricardo, malamig na sabi ni Don Morales, wala kang pag-aari. Maging ang suot mong traje de boda ay kinarga sa credit card ng kumpanya na na-block kaninang umaga. Isa ka lamang stowaway na nakaupo ng napaka-komportable sa first class at nakalimutan mong hindi ka bumili ng tiket. Umurong si Ricardo hanggang sa ang kanyang likod ay dumampi sa mesa ng altar. Nakulong siya. Walang takasan. Nagsimulang umiyak ng hysterical si Marisa. Pakiramdam niya ay ginago siya. Niyugyug niya ang braso ni Ricardo. Ano ito, Ricardo? Sinabi mong iyo ang bahay. Sinabi mong iyo ang kumpanya. Magpapakasal ako sa isang simpleng empleyado. Ngunit hindi pa tapos si Don Morales. Mula sa kanyang daladalang folder na kulay asul, inilabas niya ang isang dokumento. Ang kontrata ng aming diborsyo, marahil ay inakala mong ito ang katapusan ng iyong kasal, Ricardo, sabi ni Don Morales, habang iminawagayway ang papel. Ngunit sa katotohanan, ito ang simula ng iyong pagkalugi sa pananalapi. Binuksan niya ang dokumento sa isang partikular na pahina. Hindi mo yata nabasa ang 14 na sugnay, 3 seksyon, sabi niya. Ang sugnay na nagsasabi na sa sandaling isuko mo ang iyong katayuan bilang asawa ng pangunahing may-ari, lahat ng pagkalugi ng kumpanya sa ilalim ng iyong pamamahala. At lahat ng personal na gastusin na ginamit mo mula sa kumpanya nang walang nakasulat na pahintulot ay agad na magiging iyong personal na utang. Na dapat bayaran sa loob ng 24 na oras. Personal na utang. Ang mga salitang iyon ay umalinggangao sa isipan ni Ricardo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ayon sa aming pagsusuri, pagpapatuloy ni Don Morales, ang kabuang halaga ng mga nabigong proyekto at ginastos mo para sa iyong marangyang pamumuhay. Kasama na ang gastos sa kasal na ito na ginamitan mo ng tseke mula sa sarado ng account, ay umaabot sa huminga siya ng malalim, 441 milyong piso. 441 milyon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Pagkatapos, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. At dahil wala kang sariling ari-arian, dagdag ni Don Morales, ang batas sibil at kriminal ay sabay na ipapatupad. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa gilid ng silid. Pumasok ang aming mga abogado, kasama ang ilang unipormadong pulis, sinubukan ni Ricardong gumapang palayo. Tumingin siya kay Marisa. Tulungan mo ako, pakiusap niya. Tumawag ka sa tatay mo. Ngunit si Marisa, sa halip na tumulong, ay lumayo.
Huwag mo akong hawakan, sigaw niya. Hindi ko alam ang anuman. Ikaw ay isang manloloko. Hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri at ibinato ito sa mukha ni Ricardo. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarang siya ng manager ng hotel. Paumanhin po, Ginang Marisa, sabi ng manager. Ang pangalan ninyo ay kasama sa kontrata bilang pangalawang may pananagutan. Hindi kayo maaaring umalis hanggat hindi nababayaran ang 21 milyong piso. 2 pulis ang lumapit kay Ricardo. Itinayo siya. At pinusasan, Ricardo, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin sa salang pagnanakaw sa kumpanya at panloloko. Ang tunog ng pagklik ng posas ay parang martilyo na pumukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Sumigaw siya. Iyak. Pagmamakaawa. Tumingin siya sa akin, Elena. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Tumayo ako mula sa aking upuan. Tiningnan ko siya. Walang galit. Walang awa. Isang blankong tingin lamang. Kung kayo ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan niyo akong magkomento ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung may mga kaibigan pa rin kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi ng ating kwento. Hinila ng mga pulis si Ricardo. Patuloy siyang sumisigaw ng pangalan ko. Nagpupumiglas. Ngunit wala siyang nagawa. Sa loob ng 5 taon, binigyan ko siya ng napakaraming pagkakataon. Lahat ng iyon ay kanyang sinayang. Ito ang kanyang karma. Ito ang kanyang ani. Yumuko ako ng bahagya kay Don Morales, isang senyas ng pasasalamat. Pagkatapos, tumalikod ako sa entablado. Tapos na ang palabas, habang kinakaladkad si Ricardo palabas, ang mga telepono ng mga bisita ay nakatutok sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay sumasalubong sa kanyang namamagang mukha. Bukas, ang kanyang mukha at ang mukha ni Marisa ay tiyak na nasa lahat ng balita. Si Marisa naman, naiwan sa paanan ng entablado, umiiyak ng malakas. Pinalibutan siya ng manager at ng iba pang mga supplier na biglang nagsulputan. Lahat sila ay naniningil. Hindi ko alam ang tungkol sa pera, sigaw niya. Ngunit walang naniwala. Ang kanyang pangalan ay nasa kontrata. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang mamahaling bestida. Kinuha ko mula sa aking pitaka ang isang sobre. Inakala niyang pera. Umaasa ang kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ito, ngunit nang buksan niya, namutla siya. Walang laman ang sobre, maliban sa isang maliit na papel. Ang kopya ng resibo ng kanyang bestida. Hindi pa bayad. Gusto mo ng alta sosyal na buhay, hindi ba, Marisa? Bulong ko sa kanya. Gusto mong maging ka-level ni Ricardo. Binabati kita. Ngayon ay talagang magka-level na kayo. Parehong may utang, parehong humaharap sa legal na proseso, at parehong walang anuman. Napatulala siya. Walang salita. Dinala siya ng mga gwardiya sa opisina ng administrasyon. Umalis ako kasama si Don Morales. Ang mga bisita sa aming pagdaan ay yumuko. Isang paggalang na hindi dahil sa formalidad, kundi dahil sa tunay na pagkamangha, naglakad ako sa pulang karpet. Hindi bilang isang nobya, kundi bilang isang reyna na naglinis ng kanyang palasyo. Isang buwan pagkatapos ng kasal na naging trahedya, ang balita tungkol sa magarbo na kasalan na nagtapos sa posas ay mainit pa ring usapin sa iba't ibang media at digital platforms. Ang mga mukha ni Ricardo at Marisa ay malinaw na nakalagay sa mga pabalat ng mga pahayagan at business magazines. Ngunit may ibang naratibo. Si Ricardo ay naging simbolo ng pagbagsak ng isang tiwali at sakim na ehekutibo. Si Marisa naman, ang totoong halimbawa ng isang hedonistikong lifestyle na naging sanhi ng kapahamakan. Ang mga malalimang investigasyon ay nagbunyag kung paano nilustay ni Ricardo ang pondo ng kumpanya sa loob ng maraming taon para pondohan ang kanyang marangyang buhay at mga pagtataksil.
Ang kabuang pagkalugi na inihayag ng audit ay nakakagulat. Sa likod ng mga rehas ng kulungan, nakaupo si Ricardo sa isang sulok ng kanyang maliit at mainit na selda. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling trage. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo. Ang kanyang katawan ay nababalutan na ng kupas na kulay orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok, na dating laging ayos, ay magulo na. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay malalim at bilugan dahil sa kakulangan ng tulog. Bawat gabi, binabagabag siya ng pagsisisi. Nawala ang lahat. Ang kanyang posisyon. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang kayamanan. At ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Ang kanyang ina, si Nanay Celia, ay minsan lang dumalaw. Ngunit para lang pagsabihan siya. Sinabing kahihiyan siya sa buong pamilya. Wala siyang depensa. Wala siyang tulong mula sa abogado. Wala siyang pera. Si Ricardo ay nag-iisa. Pasan niya ang utang na 441 milyon na hindi niya alam kung paano niya babayaran sa buong buhay niya. Ang kapalaran ni Marisa ay hindi rin naging maganda. Bagamat hindi siya nakulong ng matagal tulad ni Ricardo, dahil ang kanyang papel ay itinuring na passive participation sa maling paggamit ng pondo, si Marisa ay humarap sa isang kasong sibil na nagpabagsak sa kanya. Lahat ng mamahaling bagay na natanggap niya mula kay Ricardo, mga bag, sapatos, alahas, maging ang sasakyan na hindi pa bayad, ay kinumpiska ng mga otoridad at ng financial institution. Pinaalis si Marisa sa kanyang inuupahang apartment dahil hindi nakapagbayad. Ang kanyang mga kaibigan, ang mga sosyal na kaibigan niya, ay lumayo. Binlock ang kanyang numero. Inabandona siya sa lipunan. Ngayon, nakatira si Marisa sa isang maliit na silid sa labas ng Maynila. Nagtatrabaho siya sa isang mababang posisyon sa isang maliit na online shop. Hinahabol siya ng mga nagpapautang sa kasal. Patuloy silang naniningil ng kabuang bayad sa catering. Ang kagandahan at karangyaan na minsan niyang sinamba ay nawala. Napalitan ng anino ng utang at kahihiyan. Samantala, sa isang luntiang lugar, malayo sa ingay ng Maynila, may ibang kapaligiran. Isang malaking gusali. Mainit. Ngunit moderno ang arkitektura. Sa plaka, sa tabi ng pangunahing pinto, nakasulat, Bahay Pag-asa Foundation. Sa berdeng damuhan, masayang naglalaro ang mga batang ulila. Nakasuot sila ng malinis na uniforme. Mula sa terasa ng gusali, pinagmamasdan ko sila. May isang ngiti sa aking mga labi. Ang aking mukha ay mas buhay. Mas nagliliwanag. Ang bigat na matagal nang pumipigil sa aking puso ay nawala. Nakasaya ako ng elegante na business attire. Professional. Ngunit simple. Lumabas si Don Morales mula sa pangunahing pinto. May dalang folder ng buwanang ulat. Narito ang financial report para sa buwang ito, ginang chairman, sabi ni Don Morales, may ngiti ng kasiyahan. Pagkatapos ng restructuring at pag-alis ng mga peste sa kumpanya, tumaas ang ating kita ng 30%. Nagtitiwala na muli ang mga investor sa Lazaro Holdings. Kinuha ko ang folder. Sinulyapan ko. Tumango ako ng may kagalakan. Hindi pala nakakatakot ang pagpapatakbo ng kumpanya tulad ng ipinaniwala sa akin ni Ricardo. Sa tapat na intensyon at tamang team, maayos ang lahat. Salamat, Don Morales, taos puso kong sabi. Kung wala ang tulong ninyo, marahil ay nananatili pa rin ako sa ilusyon ng takot. Isinara ko ang folder. Tiningnan ko ang asul at malinaw na kalangitan. Ilalaan ang 50% ng kita sa buwang ito para sa renovation ng dormitoryo ng mga babae sa likuran. At para sa educational scholarships para sa mga batang ito hanggang sa kolehiyo. Ang natitira, ilagay sa kaban ng kumpanya bilang capital expansion. Tumango si Don Morales. Isang matalinong desisyon. At sa nga pala, kakatawag lang ng abogado. Lumabas na ang desisyon ng korte tungkol kay Ricardo.
12 taon na pagkakakulong. At obligasyong magbayad ng restitution. Ang dating bahay ninyo ay opisyal nang bumalik sa inyong personal na pag-aari. Nanatili akong tahimik sandali. Narinig ko ang pangalan ni Ricardo. At ang bahay. May kaunting lungkot. Ngunit hindi pa nanabik. Isang malaking ginhawa na tuluyan nang natapos ang madilim na yugto ng aking buhay. Ibenta ang bahay, Don Morales. Hindi ko na kailangan ang mga alaala ng lugar na iyon. Ibigay ang kita sa mga proyekto sa komunidad. Gusto kong purihin ang lahat ng bakas ng nakaraang iyon sa isang bagay na kapakipakinabang. Naglakad ako patungo sa patio. Naghihintay ang aking bagong itim na sedan. Binuksan ni Manong Ben ang pinto. Bago ako sumakay, lumingon ako sa gusali ng bahay Pag-asa. Nakita ko ang mga batang ngumiti. Nabubuhay ng simple. Ngunit puno ng pagmamahal. Naintindihan ko. Ang tunay na kaligayahan ay wala sa mga kasalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Wala sa pagpapakitang gila sa social media. O sa huwad na pagkilala ng iba. Ang tunay na kaligayahan ay nasa kapayapaan ng isip. Nasa pagpapahalaga sa sarili. At sa kakayahang maging kapakipakinabang sa iba. Sumakay ako sa kotse. Sinalubong ako ng sariwang hangin mula sa aircon. Sumandal ako sa upuan. Ang aking likod ay magaan, kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ko ang gallery. At tinanggal ko ang isang lumang album. Ang album ng mga litrato ng kasal namin ni Ricardo. Bawat litrato ay nawala mula sa digital memory. Kasama ang sakit na nawala sa aking puso. Inilagay ko ang telepono. Tiningnan ko ang tuwid na daan sa harapan, sa head office, Manong Ben, malumanay kong utos, umalis ang sedan mula sa bahay Pag-asa. Dahan-dahang tinahak ang abalang lansangan ng Maynila. Papunta sa skyscraper, kung saan ako mamumuno sa aking unang pulong ng board bilang ang kinikilala at nag-iisang may-ari. Ang araw ay sumisikat ng matindi sa harapan ko. Parang binabasbasa ng universo ang aking mga bagong hakbang. Umiti ako. Isang ngiti para sa aking sarili. Alam kong nagsisimula pa lang ang aking buhay. At ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa lahat ng ito ay, minsan, ang katahimikan ng isang babae ay hindi nangangahulugang siya ay mahina o inosente. Kundi isang estratehiya upang manalo sa gyera nang hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kwento ko ay paalala para sa mga magulang na tulad ko. Ang bulag na pagmamahal at labis na pagkontrol, kahit sa ngalan ng pagmamahal, ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala. Ang tunay na pundasyon ng pamilya ay hindi ang sakripisyo, kundi ang pag-unawa at paggalang. Hindi sapat ang ibigay ang lahat sa anak. Kailangan din silang turuan na maging matatag at may pananagutan. Para naman sa mga anak, naway makita ninyo ang halaga ng pagpapakumbaba at pananagutan. Ang pagiging makasarili ni Ricardo ay sumira sa lahat ng magagandang bagay na kanyang natanggap. Walang sinuman ang may karapatang ituring ang pagmamahal at sakripisyo ng magulang bilang isang bagay na dapat asahan. Ang paglaki at pag-unawa sa halaga ng utang na loob ay ang tunay na sukatan ng pagiging isang adult. Sa mundong ito, may manipis na linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, katahimikan at pagkilos. Ang kabutihan ay tunay na maihalaga kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong paghihiganti ay isang paraan ng paggising sa moralidad. Ang katahimikan ng isang babae ay hindi nangangahulugang kahinaan o pagiging inosente, kundi isang estratehiya upang manalo sa gyera nang hindi na kailangan ng maraming salita. At dito nagtatapos ang kwento ni Elena. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon niya? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, mayroon ba kayong gagawing naiiba? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga komento. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig ng inyong damdamin, huwag po nating kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay makakaunawa rin dito.
at mag-subscribe sa ating channel. Ang luha sa katahimikan, upang hindi mahuli sa mga susunod pang hiwaga ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka ang kwento mo naman ang ating pakinggan.